or dito sa front view niya, mapapansin natin dito ang eleganteng tingnan, modern classic, talagang naka-stylish, di ba? Then LED yung kanyang headlight, tapos meron din siya rito, pangalan niya Hyundai, tapos meron din siya mga chrome. Then medyo maliit lang yung kanyang headlight pero stylish, tapos meron siya rito kulay gray and then white, ganda ng pagka white niya. Then dito naman, siguro dito yung brake fluid, kung tinanggal mo to, nandito yung brake fluid niya. Tapos meron din siyang kulay gray. Yan. Pagbaba, meron din siya rito Peugeot, yung kanyang emblem. Ganda nung ano niya, style niya rito. Then pagbaba, napaka-elegante. So natatakpan lang to. So yun, natatakpan lang to yung kanyang design dito. Pero emblem yan. Tapos meron din siya rito mga lining. Signal light, yan, LED rin. Meron din siya rito premium looks. Ito, yung chrome niya. Hanggang doon. And then, dito, pagdating dito sa gilid, napaka premium looks niya. Naka telescopic fork. Meron din siyang parang glitter effect dito. Naka disc brake. Naka dual piston caliper. Naka mugs din. Maxxis na yung kanyang tires dito. Size niya ay 120/70 by 12. Tubeless na rin, and then maganda rin yung kanyang tires na ginamit dito. So makapit na to kasi Maxxis na to eh, di ba? Tapos kakaiba lang din yung mugs na ginamit. Ayan, ABS, nandito pala yung ABS niya sa harap. Yan yung sensor niya. Napaka premium. Ganda, di ba? So dito naman sa likod, wala. Close naman siya, madali lang din tong linisin dito. And then yung kanyang footboard, napakaluwag ng footboard niya rito, boy. Ganda rin ng design, meron din siyang rubber dito. Pero ang lapad, di ba? Tapos meron din siya rito sa ilalim na talagang elegant tingnan dito. Yeah, ang ganda ring style dito. Hindi ko alam kung paano binubuksan, pero alam ko sinususian pa yan bago natin ma-open to. Meron siya rito chrome. Pag mga ganito yung motor mo sa kalsada, lalim, meron siyang design dito. To open naman siya. Talagang ma-appreciate mo yung ganitong design. So meron din siya rito foot pegs para sa angkas, yung mga aangkas dyan. Ang ganda ng itsura niya. Tagun-tago yung ano eh. Di mo akalain na meron siyang foot pegs dito. Hilain mo lang to. Pak! Ganon. Ayan. Ito rubber namin nasa pinaka taas na ito. And then, yung kanyang alloy na ginamit dito. Ayan. Matte finish. Tapos, meron din siyang lock. O, diba? Sa upuan, napaka-premium nung looks dito. And then, ang matcha niya rito tingnan. Tapos, meron din naka-emboss dito na Peugeot. And then, meron siya ritong lining na kulay white. Talagang highlight yung upuan niya. Sumasabay yung puti niya dito sa lining na to. Tapos yung kanyang foam, sobrang lambot ng foam niya. Tapos yung leather, napaka premium nung datingan. Split type naman yan. Tapos yung design dito, same lang din yung design niya rito. Ayan. Ayan, ganyan. Ganyan itsura niya. Tapos meron din siyang kulay white dito. So naka-close siya, kaya hindi na makikita kung ano yung nasa loob niya. So, yung kanyang grab bar, ito yung itsura. Ganito yung itsura niyang grab bar niya. Kulay gray din na gloss finish. And then, ayan, bulking tingnan. So pag umangkas kayo, dito kayo hawak, diba? Malawak-lawak din yung ano niya, yung grab bar niya. So sa tail light, LED, may reflector. Ganda ng design dito. Kakaiba din yung ano niya, yung itsura. Signal light niya, kung hinahanap niya, dito sa side na to, LED rin yan. Tapos nandito rin, meron din siyang emblem dito na Peugeot. Plate light dito nilalagay. Oh, nga ano, ang galing. Dito pala nilalagay yung kanyang plate. Ayos. Tapos meron reflector dito, side by side naman yan. Yung kanyang rear fender, matte finish, pero kakaiba lang din. Flexible naman. Kanyang exhaust, ito nga pala ay air cooled. And yung exhaust niya, meron din siyang stainless dito para sa kanyang cover. And then stylish din yung datingan. Yan yung itsura niya. So may center stand din to. Then sa kanyang mugs, ayan, same lang din yung itsura dun sa harap. Hindi siya ritong
emblem na Diango. Yan. Dito naman sa kanyang CVT, yan ang itsura niya. So naka single piston caliper, at yung size nito hindi ko sure kung ano yung size. Ayun, 120/70 by 12 din yung kanyang size dito. Tapos yung panggilid niya, wala siyang kickstart. Yan, pero glossy gray yung kulay niya rito. Ayan, ang bulky niyang tingnan. Side stand, medyo tagun-tago lang din yung mga parts dito. Talagang parang gusto lang i-highlight yung pinakalabas na ito. Yan, tapos meron dito 150i. So 150cc itong motor na to. Meron din siya dito, ito yata ano helmet hook yata ito or hindi ko sure kung ano to. Yan, pero meron siya rito parang hook, diba? Tapos yung kanyang handlebar, napaka-classic ng kanyang design dito. Ganda rin ng grip, makapit din, mataba din. Yung throttle medyo malalim lang din. Tapos pwede kayo maglagay dito ng bar and side mirror. So sa kanyang lever, yan yung kanyang design. Yung ganda. Tapos pag prenes naman natin yan, smooth lang din. So dito naman, smooth lang din yung kanyang front brake. Dito sa side na to, yung switches niya, ito yung hazard and then electric starter. Dito sa side, high and low, signal light, and pusina. So medyo kakaiba yung mga switches na ginamit dito. Tsaka talaga yung detailed niya, ma-appreciate mo yung detailed yan o. Then yung kanyang panel gauge is meron siyang analog and digital. So dito speedometer sa gitna, hindi ko sure kung ano yung nandito, pero meron siya rito mga pindutan. Yan, sa gitna na to. So siguro makita natin dito yung kanyang, ayan, signal light natin dito. Then dito engine check, battery, yan yung makikita natin dito. So dito kasi compartment to hindi ko sure kung paano binubuksan to, pero ayun yung compartment niya. So ayan, na nating sakyan dahil nga medyo alam niyo na yung motor na to medyo pricey siya. Tapos ito yung kulay blue. Ayan, ganda rin ng kulay blue ayan glossy din. Tapos ayan yung mga iba nilang unit dito. So baka may trip kayo, ayan, meron din silang Vulcan S dito, Kawasaki Dominar. Ito yung KLX 230. Ito naman yung 150 BF nila. Then meron din pala rin itong CF Moto 150 NK. Yan, 48,900. Tapos ito naman 133,900. Itong GSX S. Yan, tapos ito for mga underbone. Yan, Raider 150. Tapos meron din sila ron. Meron din silang 450 SR. So last time meron na rin tayong vlog nun. Tapos meron din sila dun sa labas. So ayun, puntahan nyo na lang dito. At ito nga pala yung kanyang ignition. Ito yung tsura, simpleng simple lang, no? So yan yung datingan niya rito, pero yung susi hindi natin makita. So ayun, puntahan nyo na lang dito para sa mga gustong kumuha nito. Nasa dulo ng video yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. Ayos na siya. So ayun nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, hindi na sa pag-aalaga mo yan tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye bye.